Hello, welcome sa RTS na Unity 6 tutorial. Last output natin or yung current progress natin is nakaka-select na tayo ng worker tapos meron na tayong buttons para sa at sa buildable na buildings ni worker. So once na-click natin, then fa-follow siya sa ating cursor. So ayan. So pag once wala siya sa ah, layer ng floor, so it means mawawala din siya. So ganyan. Okay? But kulang pa to. So ayan. Marami pang kulang. So, okay, then punta tayo kay building placement manager. Okay, sa building placement manager, nag-call tayo ng start placement, 'di ba? So sa start placement, gawa tayo ng para sa right click. So public void na confirm public void confirm placement. So remove ko lang 'yan kasi tapos wait. Nose. Okay. And then try natin i-call kaagad si confirm placement sa ating right. Sa left click pala, guys, sa left click. So dito tayo kay selection manager. Okay, selection. Nasaan na ba yun? Ano, ito na pala. Then, once na nag-right click na tayo, which is para dito, okay, dito na lang. Dito natin ilagay yan. So, if our active worker is not null and active worker that is placing, then therefore need natin i-call yung confirm na ito. So but kailangan natin ng reference, so which is kay building placement manager dot instance dot ganyan. So, parang ganyan yung logic niyan. Okay, balik tayo kay building placement, kay confirm placement. So, sa confirm placement, una, i-check natin if building na instance is null or yung current na building data is equal sa null, or na naman if yung selected worker is null. Then return tayo pag ni isa sa kanila is walang laman, then wag tayo mag-proceed. But if true naman, merong laman yung building preview instance, si current building data, at saka si selected worker, then proceed tayo para mag-build. So, vector tree, then building or build location equals ating building na preview instance dot transform dot position, and then need natin assign a worker. So since meron naman tayong selected worker, ayan, so need natin maggawa ng method ng assign building task. So gawa natin, punta tayo kay mali yung spelling, building task. So gawa natin yan ng method dito kay worker. So okay, then void na ganyan,
Okay. Tapos, ang mga kailangan natin is yung build location dito. And kailangan din natin ng game object, which is yung galing kay build data na ito. So, balik kay worker. So, vector 3 position, comma, then building data, tapos data, then game object, tapos construction instance. And then, lagyan natin ng laman ang method natin. And then, gawa tayo ng build position, baliktad, position na vector 3. Okay, vector 3. Okay, lagay natin siya dito, equals ating position. And then, yung wala din tayong current building na data. So, building data, our current building data. Pass din natin siya dito. Equal sa data. Then, yung game object din. So, game object na building under construction. Then, pass natin dito equals ating construction instance. Okay. Next is yung building construction natin na game object. Kunin natin yung transform.position. Pasa natin sa ating build position. Okay, build position. Then, yung current state natin is equal to worker na moving to build. Tapos, it means hindi na nagpe-place si worker. So, is placing. So, wala na. So, false na natin. And then, base that move to sa ating position. So, yan. Save natin. Tapos, balik tayo dito kasi yung assigned task natin is walang laman. So, ilagay natin dito yung position sa ating nasaan na ba yung position natin? Okay, build location. Ito. Okay, build location, yung current building data, and our preview na building preview instance kasi game object yan siya. So, error unacceptable due to protection. So, ano sa ba? Sa worker. Okay, public. Ayan. Then, save. Okay. So, try natin ha. Kaso wala pang laman yung selection manager. So, sa selection manager, which is yung okay. Meron na. Nag-call na tayo directly. Play. Check natin if gagana. Click. Then, ganyan. Nag-follow nga siya. Correct nga siya. But,
dapat nag-disable tayo. So need natin i-disable uh, once na nakapag-build na tayo. So sa ating ito, disable na natin. So building preview instance is equals to null. Okay, then yung current na building data is equals to null also. Okay. Save natin, balik tayo kay worker. Okay. Tapos kay worker, try nga natin ulit. Pag click ko kay worker, okay, ayan. So, problema lang nito is hindi pa yan nag-build. Pero at least, na-display na natin yung preview ng ating building. Okay. Then, after nyan, punta tayo kay worker. Kasi once na nandun na si worker sa location na yan, then start tayo mag build. So, gawa tayo dito sa taas ng void na update. Tapos, if yung current state is equal sa ating worker state moving to build, then our current na state is equal na sa worker na building. So it means gumagawa na siya ng building. And then need natin ng float para sa build timer. Yan. So our build timer will equal to 0. Okay. Then else if our current state is equal to worker state na building, then call build timer tayo. Mag-count tayo sa ating build timer plus equals ating time dot delta time. Then if our build timer is greater or equal sa ating current na building data, that kunin natin yung build time. Then it means finish natin siya. So gawa tayo ng method para sa finish. So void na finish building. Tama ba yung spelling ko? Okay. Then once na finish na siya, then instantiate natin yung finish prefab ng ating current building. Okay. Current building data, finish prefab, and then saan na location? Sa build position. Tapos then building na under construction, dot transform dot I think rotation. So rotation ba? Yeah, para same lang sila. Rotation. And then pwede natin i-destroy si building under construction. So building under construction, and then after natin siya ma-destroy, gawin na natin silang null. Tapos si current building data is equals to null, and then build timer is equals to 0. Tapos yung current state is equals to worker state na naka-idle na siya. So call natin ito dito.
Ayan. Okay, save. Ilang minutes na ba? Okay, naka 15 minutes na. Okay, start. So, pag click, ganyan, then punta siya dyan. Ilang seconds kaya siya nagbi-build sa ating prefab scriptable object. Ba't di siya? Ayun, nag-build siya. So, ayan. So, it means gumana nga. But meron tayong error. Ano ba tong error na to? Sa deselect. Kanina, yung na-select na object. So, punta tayo kay construction. Dapat wala siyang select. So, tanggalin na lang natin yung layer. Gawin na lang nating default. Yes, change children para maiwasan na mag-click sa kanya. So, ganyan. Build, I think, 10 seconds ata sa ating scriptable object. Okay, 10 seconds. So, wait tayo ng 10 seconds. Then, ayun, okay na. But, meron itong error. For example, gawin natin 1 second ito Tapos, pag play natin, ayan, click natin, then ganyan, puk. Wala pang, ayun. Di ba? 1 second, di pa siya nakapunta doon, then naka-build na. So, gawa natin ng boolean yan. Okay, dito kay nasa na ba? Worker. So, sa worker, gawa tayo ng bool has arrived. So, if nag-arrive na siya, then doon pa dapat tayo mag-start ng mag-build. So, if our if agent that path pending, then return to false. Then if our or return na agent that remaining distance is less or equal sa ating agent that stopping distance, then it means start na tayo mag-build. So, mag-end lang tayo dito. Okay, then balik na kay Unity. Laser ba? Laser ba yung gamit natin? Okay, laser. Laser equal. So, click natin. 1 second. Dapat wait muna pag nandyan na siya. Sa ating stopping distance, yan pa siya magbibuild. 1 second. Okay. Sakto. So, madami pa tong error. So, but next video na lang para mag-fix ng mga bug. So, baka may na-encounter ka na bug dyan. Huwag kang matakot kasi fix pa natin yan.